Di sa panaginip mo na lang tayo magkita. Ang corny mo, no? Ang jolog sa kabad trip. Sa loob ng 2 araw, mabilis na nakapalagayan ng loob ni Joanna, ang lalaki na nakilala niya online na nagpakilalang si Jason Dimahi. February 6, 2024, nagdesisyon sina Joanna at Jason na magkita. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Di ka naman nagpapakita sa cam. Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo mamaya sa personal. Saan? Doon sa Lantaw Banod, kape tayo. Mga anong oras? Mga alas 6 o kaya alas 7. Kwento ni Eric, umago nung araw na yun, masaya pa si Joanna habang inaasikaso siya nito. Bala mo yung araw na to. Wala po tay. Baka pumunta na lang po ako kina Lola. Tapos sabi niya sa akin pa, iligo ako. Oh, sabi ko, bakit? Punta ko doon sa kanila Lola. Bukas mag-aaral upang. Lingid sa kaalaman ni Eric. Sige po tay, una na po ako. No, sige, ingat ka. Ito na pala ang mga huling oras na makikita niyang buhay ang anak. Bandang alas 6 ng gabi nang makarating si Joanna sa bahay ng kanyang lola. Naroon din ng mga oras na yon ang matalik na kaibigan niya na si Christine. Oh, saan ba pupunta yung apo kong maganda? Sasaglit lang po sa kaibigan ko. Ha? Eh bakit yan ang suot mo? Ano pong problema sa suot ko? Abay, magpantalon ka! Ang dilim-dilim kayo sa labas, mamaya bigla kang hablutin ng kung sino dyan eh. Sasaglit lang po ako. Promise. Hindi mo na si Lola, tsaka jacket ka nga, lamig-lamig sa labas. Sige na. Magpalit. Sabi niyo mga pinsan niya, palagi daw tumatawag yung chat niya. Lakad din siya, nagpantalon. Yung pajama yung niya, sinuot niya. Lakad. Nangako raw si Joanna kay Christine na mag-a-update oras na makarating siya sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Jason. Pasado alas 7 ng gabi nang makarating sa coffee shop si Joanna. Pero wala pang Jason na nagpapakita sa kanya. Ikaw ba si Joanna? Ilang saglit pa, isang lalaki ang lumapit sa dalagita. Pinapasabi kasi ni Jason, malilate lang daw siya ng konti. Pero papunta na siya. Upo muna tayo. Sige. Alam mo, ikaw yung tumatambay dun sa court kapag nagba-volleyball kami. Diba? Pero kalaunan, may inamin ang lalaki. Joanna kasi, Ikaw si Jason? galit ka ba? Ikinabigla ni Joanna ang sinabi ng ka-meet up. Joanna, sandali lang. Sinungaling ka. Ibang picture yung pinakita mo sa akin. Sorry. Pero wala naman akong masamang binabalak eh. Walang masamang binabalak? Tingin mo hindi masamang balak yung mandoko? Huwag kang susunod Diyan ka lang. Iba raw kasi ang mukha nito sa lalaking nakilala niya online. Sa puntong yun, tinawagan ni Joanna si Christine para sabihin ang nangyari. Hello, Ate Christine? Di naman siya to eh. Hindi naman siya yung kausap ko online. Ibang picture naman yung gamit niya. Alam mo, umuwi ka na. Baka mamaya kung mapano ka pa niyan eh. Sige.
Balik na ako dyan. Matapos makipag-usap sa kaibigan, nagdesisyon si Joanna na umalis na at iwanan ang lalaki. Uwi na ako. Sandali lang naman, Joanna. Kailangan mo magpaliwanag. Paliwanag? Inabala mo ko eh. Pinapunta-punta mo pa ako rito, pero hindi naman pala ikaw yung kausap ko. Diyan ka na. Sa imbestigasyon ng mga pulis, sinundan ni Jason si Joanna habang paalis ng coffee shop. Dito na sila nahagip ng CCTV. Nakita namin na si ay naglalakad, may kasamang isang lalaki. Ayon sa mga pulis, patuloy na nagtalo sina Jason at Joanna habang naglalakad. Bitawan mo nga ako! Ang pangit na nga na itsura mo, ang pangit pa ng ugali mo! Tama lang naman na ibang litrato yung ginamit ko eh. Dahil kapag litrato ko yun, wala. Di mo rin ako papansinin. Di ka may pagkita sa akin. Alam mo naman palang hindi ako may kipagkita eh. Pero bakit niloko mo pa rin ako? Dahil gusto kita. Ayoko sa manloloko, kaya layuan mo ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naitulak daw ni Jason si Joanna. Teka lang. Di ko naman sinasadya eh. Di ko naman sinasadya yun eh. Nakakadente lang yun. Tuluyang nagdilim ang paningin ng suspect. Kaya nagalit yung suspect at dun, kumuha na siya ng bato at pinukpok niya sa ulo ng ilang beses. Sino ngayon ang mas pangit sa atin dalawa? Ha? Nakuha pang hubarin ng suspect ang jacket ng biktima para ipamunas ng dugo. Ayon sa mga pulis, isang lalaki ang napadaan at napansin ang komosyon. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Nang mapansin ni Jason na may nakakita sa kanya, dali-dali siyang umalis sa crime scene. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulong! Nakita namin yung traces ng stones malapit lang talaga sa body ng biktima. Possible na yun ang ginamit ng suspect. Lumipas ang ilang oras, bangkay na ng matagpuan ang biktima. Ito nga yung mga unang kuha ng litrato ng bangkay ni Joanna nang matagpuan ng mga otoridad sa tabing kalsada sa Turil, Davao. Makikita natin na ang kanyang mukha ay talaga namang balot na ng dugo at halos madurog na sa sobrang tindi ng palo na kanyang tinamo. 4 na beses daw sa kanyang mukha gamit ang isang matigas na bagay. Dahil sa mga ebidensya tulad ng social media account at CCTV footage, itinuring ng mga pulis na pangunahing suspect sa pagpatay kay Joanna si Jason Dimahi. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa suspect. Matatandaang iba ang ginamit na profile picture ni Jason sa kanyang social media. Based doon sa statement ng suspect, yun lang yung ginamit niya na profile pic sa Facebook account niya kasi para makapag-meet siya ng pwede niyang magiging kaibigan. Pero kinabukasan, sumuko sa barangay hall ng Barangay Bato ang suspect na si Jason. Nahuli natin yung suspect na pumunta doon sa barangay
hall ng barangay Bato. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Siya ba yung nakita mo sa crime scene? Opo, siya po, sir. Jason Tugahan, naaresto ka namin sa salang pagpatay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Dito, positibong sinabi ng testigo na si Jason ang nakita niya na pumupukpok ng bato sa ulo ng biktima. Nang imbestigahan, nalaman na ang tunay na pangalan ng lalaki ay Jason Tugahan at hindi Jason Dimahi. Nakapanayam namin ang suspect. Ayon sa kanya, nagawa lamang niyang gumamit ng peking social media account sa kagustuhang mapalapit kay Joanna. Nagsasabi siya ng masakit na salita sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi ng mga hindi ko nasa isip. Pauwi na kami sana doon. Tapos palagi siyang galit. Samantala, teorya ng mga pulis, posibleng higit pa sa pagtatalo dahil sa profile picture ang naging dahilan ng marahas na krimen. Siguro may mas matindi pang dahilan kung bakit niya pinatay. Siguro inattempt niya ito na yakapin or halikan. Sa huli, matinding pagsisisiraw ang nararamdaman ng suspect. Hindi ako makatulog na masyadong gabi at saka nasa isip ko pa rin yung babae. Na sensya ako sa babae yung ginagawa ko. Sorry kayo. Pasensya kaya sa pamilya. Maghinga ako ng pasensya. Pero para sa mga magulang ng naulila at biktimang si Joanna, wala raw kapatawaran ang ginawa ni Jason. Hindi ko na yan matanggap, ma'am. Kahit saan, hindi ko na matanggap yan. Mangingi ng yung patawad, hindi na. Yung nangyari sa anak ko, hindi na patawad niya, ma'am. Kasi hindi niya pinatawad yung anak ko. Binabasag na niya yung ulo yung anak ko. Kinaya ko kahit sa malayo ako. Hindi ko sila kasama. Masakit. Kasi hindi na dumaan yung mga anak ko sa kahit palo man lang. Iniingatan yung mga anak ko. Tapos ganun lang ginawa niya sa anak ko. Masakit. Ayup ka! Ayup ka! Pinatay mo anak ko! Patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya yun. Hindi mo na may babalik ang buhay ng anak ko! Mabubulok kayo sa kulungan! Anong ginawa mo sa? Nahaharap sa kasong murder si Jason Tugahan. So yung na-file na natin yung kasong murder sa suspect kasi sa paggandak natin ng hot pursuit at pala-operation ng kapulisan natin, natuntun naman natin tong suspect mismo. Na-file natin yung kaso. Hustisya na lang ang ano ko talaga na hustisya makamit namin na mabulok siya habang buhay sa kulungan. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng inaapi para sa Pinoy Crime Stories.